Eto na, nagsimula na po si President Donald Trump ng Amerika sa mga bagong policy at gagawin. Ito, bigyan ko kayo ng sample. Ito, tindi nito mga pagpirma sa mga bagong executive order or mga bagong policy. Ayan, pumipirma siya dyan. Ha? Ayan, tingnan ninyo, pumipirma siya dyan. Akala nyo hindi eh. Ayan, oh. Sandali lang, ha. Ayan, oh. Pumipirma siya ng mga dokumento. Mukhang napakaraming mga executive order at bagong policy sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayan, oh. Yan, baka sabihin nyo, Mike, wala kaming pakialam dyan. Hindi po. Ito, makakaroon kayo ng pakialam dito sa aking sasabihin. Ang isa po sa mga inuna at gagawin ni Trump ay ang bagong immigration policy. Ano ang mangyayari yan? Mass deportation, malawakang pagpapauwi, pagpapaalis sa Amerika ng iba't ibang mga lahi na hindi legal o yung mga undocumented ang unang-unang tatamaan. Kaya ko ito tinatalakay kasi mga Pilipino mga dadamay dyan. Sabi ni Ambassador Romualdez, mga 300,000 Pilipino ang pwedeng madamay sa deportation. Before mag-take off or magkaroon ng inauguration si President Trump, sinabi na ni Philippine Ambassador to Washington DC na si Ambassador Romualdez na voluntary ng umalis ng Amerika ang mga undocumented na Pilipino para hindi ma-deport. Kasi pag na-deport ka, baka hindi ka na makabalik ng Amerika. Baka matagal lang ka bago magkaroon ka ng visa para makabalik doon. Pero kung voluntary, naaalis ka sa kanila, malamang pwede ka pang bumalik. Ganun po yung epekto nun eh. Totoo yan. Pag may record ka ng deportation, alam ko hindi ka na nakakabalik o matagal na panahon bago ka bigyan ng consideration. Kasi tatanungin sa iyo, kailan ka ulit nagpunta ng Amerika? O sinabi mong ganon, o bakit ka nakawala ng Amerika? Dineport ka. Tsaka may record na dineport ka. So paano ka bibigyan ng visa? Pero kung voluntary ka, parang sumurrender ka doon sa policy at umalis ka ng kusa sa Amerika, pagdating ng ilang panahon o taon, mag-apply ka ng visa para bumalik ka, bibigyan ka ng pagkakataon kasi sumunod ka doon sa unang policy nila. At yan ay masakit. Hindi ko kayo tinatakot, mga kababayan sa Amerika. Hindi biro ang 300,000 na OFW or mga Pilipino doon. May pamilya yon. Times 2, times 3 yan, di ba? Baka abutin ng milyong pamilya na Pilipino ang tatamaan. At gagawin niya. So, hindi ko alam kung ano magagawa ng Philippine government through Department of Foreign Affairs at ambassador natin sa Amerika kung paano ilaban na mabigyan ng consideration ng mga Pilipino. Kasi kakaiba itong si Trump. Negosyante kasi yung Trump na yan eh. Mas gusto niya na bigyan ng trabaho ang kapwa niya Amerikano sa kanilang bansa. Kaya yung mga Pilipino-American, Pilipino na American citizen, wala silang problema. Hindi sila madadamay doon. Ang undocumented or TNT, tago ng tago, o illegal na sa Amerika, yun ang tatamaan. Ewan ko kung may tatamaan sa mga member ni Kibuloy. Maraming members ni Kibuloy sa Amerika na hindi pa yata nakakakuha ng dokumento. Although yung iba doon ay mga American citizen na, hindi mawawala yun. Pero yung mga napunta roon na kung ano-anong ginagawa doon, baka madama yun. Ha? Alam ko meron pa eh. Na mga members ni Kibuloy na nandyan sa California at kung saan-saan parte dyan sa malawak ang California, hanggang Las Vegas pa yata yan. Hanggang New York na nagtitinda kung ano-ano. Baka madadama yan. Ba, hindi ko alam po yun. Isa lang yan sa mga alam nating may grupo na nandoon. At yung iba pa. Yung pamilyang pumunta dyan na nagbaka sakali, inabot ng pagpasok ng Trump government ay problema talaga yun. So, again, naiintindihan ko po ang kalagayan ng mga Pilipino na ayaw umalis doon at umuwi rito, mawawalan ng trabaho. Pero wala tayong magagawa. Kanilang gobyerno yan. Policy nila yan. New policy for immigration na gusto nilang malinis ang kanilang bansa sa mga dayuhan. Nako, problema talaga yan. Pero kayo mawala ng pag-asa. Dasal lang at higit sa lahat, hindi naman kayo pababayaan ng Philippine government kung ano ang dapat gawin sa legal na pamamaraan. Hanggang pakiusap lang ang magagawa ng ating gobyerno kasi yan ay policy, internal policy.
ng new government ng Estados Unidos. Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na ating pag-usapan kasi ngayon ay maraming speculation, maraming sapantaha. Ako naman, ang paniniwala ko, hindi tayo pababayaan ng Amerika, ang Pilipinas. Meron tayong kailangan sa Amerika. Ang Amerika may kailangan din sa Pilipinas. Tulad ng business, security at iba pa. Kasi original na kaalyado ng Estados Unidos ang Philippine government, kahit na sino ang maging presidente. Pangalawa, ang Pilipinas ay napakaganda ng pwesto dito sa ASEAN region. Ang ASEAN region ay napakalaking market pagdating sa business ng American Business Group o ng ibang lahi man. Kaya yung ating internal problem or national problem, international issue sa West Philippine Sea, naniniwala ako hindi tayo pababayaan ng Estados Unidos. Magiging matatag pa. Unang-una, yung pre-navigation, yan po yung pinaglalaban ng maraming mga bansa, hindi lang ng Pilipinas, sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Para sa inyong kaalaman, natalaki ko nito, ulitin ko, ang pre-navigation sa malayang paglalakbay ng mga barko na naghahatid ng iba't ibang kalakal sa maraming bansa sa buong mundo na dumadaan ng South China Sea at West Philippine Sea. Kaya pinaglalaban ng Amerika, ng Australia, ng Japan at iba pang mga bansa, European Union at ang Canada na magkaroon at tuloy-tuloy ang pre-navigation. Hindi pwedeng makontrol ng China ang South China Sea at ang West Philippine Sea para ipagbawal nila ang pagdaan ng mga barko at may kargang kalakal na umiikot sa buong mundo na dyan dumadaan. Kumbaga sa yan ang pinaka-highway, yan ang pinaka-runway kung sa aeroplano. Daanan ng mga barko. Kaya nga pre-navigation ang pinaglalaban dito. Maliban pa doon sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. At yun naman South China Sea, marami nagkiklaim na bansa dyan. Hindi lang Pilipinas, hindi lang China. Yan ay pinaglalaban ng maraming mga bansa dahil ayaw nila na masulo, makuha, makontrol ng Chinese government, Chinese authority ang karagatang napakalawak na yan. Kaya naniniwala ako kahit si Trump ay iba ang pananaw sa kung ano ang pananaw ng iba, naniniwala ko hindi yan papayag na lumakas at maging superpower ang China kumpara sa Amerika. Kasi pag nakuha ng China ang West Philippine Sea, na control itong buong ASEAN region, baka nga maging superpower na ang China, matalo ang Amerika. Yan ang ayaw ng Estados Unidos. Dahil ang prinsipyo ng mga Amerikano at ng Estados Unidos, sila ang superpower noon, sila ang mananatiling superpower hanggang kailan. At hindi siya papayag silang maagaw sa kanila ang kapangyarihan yan at ang lakas na yan sa anumang aspeto ng bansa katulad ng China. Kaya definitely, tayo po ay paglalaban pa rin ng Amerika. Maliban sa Mutual Defense Treaty, Enhanced Defense Cooperation Agreement, at iba pang mga agreement yan. Yan ho yung aking analysis at opinion, interpretation sa sitwasyon. Huwag kayong masyadong magpapaniwala at magpanik doon sa sinasabi, baka pro-Duterte yan, baka pro-China nagsasabi na si Trump ay magiging pro-China o pro-Duterte o pro-ano. Hindi. Pro-American, business, security at yung kanilang interest sa Pilipinas, hindi pwedeng i-abandon na yan. Pananatilihin nilang malakas yun at pangangalagaan. Kaya may pag-asa tayo under President Marcos at under President Donald Trump sa kanila at malalim nating relasyon. Malaya po kayo makapag-comment at react. Please like and share ng ating mga video para makarating sa buong mundo, hindi lang sa mga Pilipino sa Estados Unidos, ang isyong ito.